Rosa. Grabe, todo talaga si Zeke sa confession na ito. Sino ang mapalad? Sino pa? Yung mahirap na scholar, si Jean Sterling. Ako, si Gian Sterling, ay isang scholar sa Eton University. Kababalik ko lang na maging pinakabagong biktima sa larong pangangaso ng mga elitista sa campus na ito. Ang nagtatarget sa akin ay ang presidente ng Student Council, si Zeke Fallon. Sa universidad na ito, ang mga tagapagmana na pinamumunuan ni Zeke ay mahilig maglaro ng karumal-dumal na larong ito na tinatawag na loterya ng pag-ibig. Kinumukolekta nila ang mga pangalan ng magagandang estudyante mula sa mga ordinaryong pamilya, isinusulat sa mga card, at inihuhulog sa isang kahon. Kung sino man ang mabunot nila, may isang buwan sila para paibigin siya. Kapag tuluyan na nilang napalaglag sa kanila, iiwan nila siya ng malupit. Bawat biktima ay nauuwi sa pagkasira. Sa pagkakataong ito, ang napili ay ako. Pero ang hindi nila alam ay hindi ako naging mahirap. Ako ang tagapagmana ng isang konglomerasyon na nagkakahalaga ng trilyong dolyar. Jean, ito si Zeke, ang panganay na anak ng mga Fallon. Siya rin ang iyong match para sa alyansa ng kasal. Binibigyan kita ng isang buwan upang suriin ang kanyang pagkatao. Kung pumasa siya, magaan ang loob kong ibigay sa kanya ang iyo at ang Sterling Corp. Jean, pwede bang maging nobya kita? Mula sa sandaling una kitang nakita, naakit ako sa iyo. Papayagan mo ba akong alagaan ka? Itinago ko ang aking pagkatao upang hatulan ang pagkatao ng aking magiging fiancé. Ngayon, tapos na ang pagsusuri. Oo, sige. Ginawa na naman niya. Ang galing, Zeke. Jean, salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Sa isang buwan, mapapatunayan ko sa iyo at sa lahat kung gaano kita kamahal. Sa isang buwan mula ngayon, bibigyan kita ng mas malaking sorpresa dito mismo. Pangako. Jean, paano ka pumayag na sumama sa kanya? Halimaw silang lahat. Alam mo ba na tumataya sila sa likod mo sa kung gaano ka iiyak pagkatapos ng isang buwan? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng isang buwan, sila ang may iyak. Narinig ko na ang grupong iyon ay magaling gumamit ng pera sa kanilang mga biktima. Jean, bukas ng gabi ang kaarawan ni Lindsay. Sana pumayag kang sumama sa akin bilang aking kasama. Ito ang regalo ko para sa iyo. Diyos ko! Iyan ba ay Dramex Couture? Ang isang damit ay nagkakahalaga ng isang taon ng ating matrikula. Ang mamahaling regalo, ang swerte ni Jean. Gamit ang mamahaling regalo bilang pain para akitin ang biktima sa bitag ng kusang loob. Sa totoo lang, itong basurang ito, si Zeke ay talagang naglakas loob na ibigay ito sa akin bilang regalo. Ito, parang walang halaga. Salamat. Ito ay custom couture mula sa Dramex. Bakit ang flat ng reaksyon niya? Baka wala siyang alam kung gaano kahalaga ang brand na ito? Basta nagustuhan mo, susunduin kita. Alas, 7 ng gabi bukas. Nakuha ko. Pagkatapos, aalis na ako. Sige, kita tayo bukas ng gabi. Ang Lux. Oh, ito ang pinaka-eksklusibong club dito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok. Sigurado nga, nag-freeze siya nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa lugar na ito. Hindi ba ito ang lugar na ibinigay sa akin ng tatay ko para sa aking ika-18 na kaarawan? Ito ang pinakamaliit na kahangahangang negosyo sa ilalim ng aking pangalan. Sa totoo lang, muntik ko nang makalimutan ito.
Ayos lang. Unang beses mo rito. Huwag kabahan. Manatili ka lang malapit sa akin. Okay, nakuha ko. Miss Sterling? Anong problema? Wala lang. Tara na. Ang aming scholar na bata. Sa wakas ay nagkaroon ng kanyang engranding pagpasok. Jean, mukha kang disente pala kapag nalinis ka. Magaling pumili si Zeke. Kitang-kita ka sa Dramex Starshine Collection na ito. Ang kawawang damit ay hindi pa nakaranas ng ganitong hindi malilimutang bagay. Di ba? Maraming salamat. Tama ka. Ang damit na ito ay sobrang swerte. Na maisuot ko. Ikaw! Sige. Pumasok na tayo at maupo. Lindsay, talagang todo na si Zeke ngayon. Yung Dramex Couture, at ito ang kasalukuyang Starshine line. Hindi naman siya seryoso kay Jeannie, di ba? Sa totoo lang, akin yung damit. Pinahiram ko si Zeke niyan. Ano, hiniram? Para saan? Hindi mo ba gets? Pangingisda yan. Mas mahal ang pain, mas matamis ang huli, di ba? Kapag nagsawa na siya, papatanggal ko sa kanya ang damit at ibabalik sa akin. Lindsay, ang sama mo. Binibigyan mo ng lasa ng magandang buhay, yung batang walang pera, bago mo durugin ang kanyang mga pangarap. Ang nakakatuwang isipin, Hintayin mo lang. Malapit na ang isang buwang deadline. Kapag dumating ang oras, paiiyakin ko siya sa harap ng buong paaralan at tatanggalin ko yung damit. Tingnan natin kung mayabang pa siya. Tingnan natin kung sino ang magtatapos. Umiiyak sa huli. Pagkatapos ng party, ang paghabol sa akin ni Zeke ay lalong naging matindi. Binigyan pa niya ako ng mamahaling kwintas na diamante sa kaarawan ko. Pero ang lahat ng ito ay para lamang siguraduhin na maabot ko ang pinakamababa pagkalipas ng isang buwan. Ang kwintas na diamante na iyon ay dapat na regalo mo sa akin. Ngayon, suot ito ng batang iyon na walang pera at may sponsorship. Kalmahan mo lang. Hayaan mo siyang magsaya sa kanyang pantasya sa ngayon. Mamaya, huhubaran ko ang kwintas at damit niya. Pagkatapos ay ibibigay sa iyo. Hindi ako makapaghintay na makita ang mukha niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Oo, inaasam ko ang tingin sa inyong mga mukha kapag nalaman ninyo. Tingnan, hindi ba si Jeannie ay suot ang kwintas na diamante na ibinigay ni Zeke sa kanya? malaking bagay iyon. Sinong babae ang hindi maaakit diyan? Sa palagay ko malapit nang mahulog si Jean. Jean, maging tapat ka sa akin. Talaga bang nahuhulog ka sa kanya? Ang anumang mula sa kanila ay may kapalit. Kailangan mong bayaran ito na may interes. Huwag kang magpalinlang. Lindsay, anong ginagawa mo? Bakit ang pabaya mo? Nasunog mo siya. Oh, Jan. Pasensya na talaga ako. Nadulas sa kamay ko. Sa kabilang banda,
Wala namang logo ang shirt mo. Siguro galing yan sa ukay-ukay. Hindi naman malaking bagay na nadumihan, di ba? Babayaran kita. Ang isa ng uri na gawa ng isang bantog na taga-disenyo. Nasira lang ng ganon. Kung gusto mo talagang magbayad, sa palagay ko hindi mo kaya. Kaya, kalimutan mo na. Tara na, banlawan muna ng malamig na tubig. Anong bilis? Sabi ko babayaran kita. Eto. Sapat na yan para sa 10 damit. Lindsay, sobra ka na? Anong ginagawa mo? Jean, okay ka lang? Masakit ba? Malala ba? Masama ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nahahayaan namang bully sa'yo ang iba. Lindsay, humingi ka ng tawad kay Jean. Ngayon, Sige. Talagang hindi ko sinasadya. Ako lang. sinabi ko sa'yo na humingi ka ng tawad. Si Zeke ba talaga ang nagpapahingi ng tawad kay Lindsay kay Jean? Unang beses yan. Totoo ba itong pag-ibig ngayon? Pasensya na. Ayaw kong makita na mangyari ito ulit. Naiintindihan mo ba? Tara na. Ihahatid kita sa Tiyagan mo? Pasensya na. Hindi kita naprotektahan ngayon. Hindi mo kasalanan. Salamat. Sa nangyari ngayon. Zeke, kung sana. Pwede kang laging nandito sa tabi ko. Jean, magtiwala ka sa akin. Wala nang maglalakas loob na mang-api sa'yo ulit. Protektahan kita. Sa totoo lang, yung pagkilos na parang bayaning nagligtas sa dalaga, ay sobrang kahanga-hanga. Mga pare, nasa hawla na ang biktima. Ang galing mo, Zeke. Gaya ng inaasahan. Zeke! Pero, oras na para tapusin na ang komedyang ito. Jean, tingnan mo ang campus forum. Sila ay, sobra na sila. Ang isang buwang deadline ay bukas. Tumaya na sila kung gaano ka iiyak pagkatapos kang iwan. Paano nila ito magagawa? Dumating na ang araw. Jean, okay ka lang ba? Galit na galit ka na ba? At nawala ka? Jean, bukas ang isang buwang deadline na napagkasunduan natin. Dumating na ito. Kita tayo sa Lover's Lake ng 10 a.m. bukas. May sasabihin akong mahalaga sa'yo. Kailangan mong pumunta. Sige, perpekto. Naghanda rin ako ng sorpresa para sa iyo. Jean, nababaliw ka na ba? Tutuloy ka talaga? Tiyak na iiwan ka niya sa harap ng lahat. Bakit binibigyan mo pa siya ng regalo? Teka, gising ka. Alam ko, kaya. Ang inihanda ko para sa kanya ay isang malaking regalo. Sapat na malaki, na siya at lahat ng sangkot sa larong ito ay maaalala ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nandito na ang puso ng bayan. Ang galing! Sa tingin nyo ba lalabas si Jean ngayon? Siyempre lalabas siya. Pagkatapos ng huling kabayanihan ni Zeke, siguradong baliw na siya sa kanya ngayon. Pinangarap na niya ang araw na ito. Zeke, para matulungan ka sa ginawa mo noong huli, humingi ako ng tawad sa batang iyon sa harap ng lahat. Kailangan mong ipaghiganti ako. Gusto ko si Jeannie. Magbayad ng 1,000 beses. Para sa kahihiyan na dinanas ko. Sige, gagawin ko ang sasabihin mo.
Ngayon, kahit anong gusto mong gawin, gawin mo lang. Pero sa totoo lang, ang ganda ni Gian. Pagkatapos ng isang buwan na pagsasama, may puso ka pa ba talaga? Alam mo ba kung sino si Zeke? May kasunduan siyang kasal sa pinaka-elite na pamilya dito, ang mga Sterling. Hindi siya sasama sa isang mahirap na bata na umaasa sa scholarship. Wala siya kumpara sa tagapagmana ng mga Sterling. Tama si Lindsay. Nilinaw ni Lolo na mahalaga ang engagement sa kanila. Hindi natin kayang palampasin ito. Kung may dapat sisihin si Jean dahil sa kasawian na mapunta sa aking mga kamay. Ito ang huling kasiyahan ko bago mag-asawa, Fang Wang. Kaya syempre, gagawin ko ang lahat. Fang Wano. Fang Wang. Ngayon, hindi ko lang siya iiwan. Gagawin ko. Nalubos siyang hiyain sa harap ng buong campus. Gusto kong maalala niya magpakailanman na ang isang tulad niyang basura ay dapat alam ang kanyang lugar. Hindi ako makapaghintay na makita ang reaksyon niya kapag nalaman niya ang totoo. Mamaya, ili-livestream ko ang kahihiyan niya para makita ng lahat. Akala ba niya makakuha siya ng mayaman na fiancé? Sige, nakakawa yan! Nandito na si Gian. Dumating siya talaga. Jan, nandito ka. Nag-iisip ako. Ang ilang bagay, dapat linawin ngayong araw na ito. Sa tingin ko, dapat na tayong maghiwalay. Alam mo rin naman, ang agwat ng ating pinagmulan ay sobrang laki. Ang nanay ko ay hindi papayag na magkasama tayo. Mas mabuti nang matapos na ito. Tama na. Tapusin na natin dito. Okay? Pag-arte lang naman yan, di ba? Kahit sino kaya yan. Bakit? Zeke, totoo ba ang sinasabi nila sa campus forum? Lahat ng ginawa mo para sa akin ngayong buwan. Ito. Laro lang ba lahat yun? Dahil naisip mo na, wala nang saysay ang magpanggap. Jean, hindi mo naman sineseryosong naisip na mahuhulog ang loob ko sa isang gipit na iskolar? Akala mo ba? Tingnan mo ang mga suot mo. Karapat-dapat ka ba sa mga yan? Pain lang sila para mahuli ka. Ngayon, tapos na ang laro. Isoli mo ang lahat na hindi mo pag-aari. Lalo na yung diamond necklace. Regalo yan sa kaarawan ni Lindsay. Jean, hindi mo naman talaga iniisip na karapat-dapat ka sa kwintas na yan, di ba? Bilisan mo at ibigay mo na. Oo. Ang kwintas na ganito ang kalidad. Talagang hindi bagay sa akin. Ang kwintas kong diamante. Jan, alam mo ba kung magkano ang halaga ng kwintas na iyan? Mas mahal pa ito sa kikitain mo kailanman? Jan, Vizer, naghahanap ka ng gulo. Matapos suotin ang murang diamante na iyan ng matagal, muntik na akong magkasakit dahil dyan. Perpekto. Pwede pang palamuti ng isda iyan. Mura? Baliw siya. Baliw na siya. Tara, tanggalin mo sa kanya ang Dramex Couture na iyan. Ngayon, kaagad. Bitawan mo ako. Jean, naglakas loob kang itapon ang kwintas ko? Sige. Sisiguraduhin kong hindi ka na magpapakita sa campus. Hubaran siya! Ngayon! Tandaan mo, lahat ng ito ay sarili mong gawa. Pakawalan mo ako. Tingnan mong mabuti.
Ang gown na suot ko ba ay talagang Dramex Couture. Kung hindi ito ang damit ko, ano pa kaya? Ito ay hindi mukhang ganoon. Sandali lang. Ang damit na iyan, hindi ba nasa mga magazine iyan? Iyan ang Astral Dream Evening Gown na dinisenyo ni Mr. Scott para sa tagapagmana ng Sterlings. Ang tagapagmana ng Sterlings? Napagod na ako sa paglalaro ng larong ito ng matagal. Nakalimutan kong magpakilala. Ako ay Gian Sterling, ang nag-iisang tagapagmana ng Sterlings na nagmamay-ari ng Sterling Corp. Zeke, ikaw ay aking nakatakdang nobyo. Ito ang iyong opisyal na abiso. Tapos na ang iyong pagsusuri. Binabati kita, mahal kong nobyo. Ikaw ay naalis. Jean, sinasabi mo bang ikaw ang tagapagmana ng mga Sterling? Ano? Nawala ba sa isip mo dahil iniwan ka? Eksakto! Kahit hindi pa lumalabas sa publiko ang tagapagmana ng mga Sterling, imposibleng isang broke na estudyante na nabubuhay sa utang tulad mo ay siya. Tingnan mo ang suot mo, galing yan sa discount site. Isa sa mga peking mura na may libreng shipping. Paanong naglakas loob kang magsuot ng peking bagay at magkunwaring ikaw ang tunay na Miss Sterling? Zek, parang nabaliw si Jean sa'yo. Mukhang panalo ka na sa laro ng loterya ng pag-ibig. Jean, hindi ko akalaing mahal mo ako ng ganito. Para manatili ako, magsasabi ka pa ng mga kasinungalingang tulad nito? Sayang. Isang walang kwentang tao tulad mo ang gustong sumabit sa akin at umangat? Hindi ka karapat-dapat. Tatay, tapos na ang evaluation. Si Zeke Fallon ay mababa ang pagkatao at hindi mapagkakatiwalaan. Kanselahin ang engagement at itigil ang lahat ng kasalukuyang proyekto. Sa kanila kaagad. Siya. Pasensya na at naranasan mo iyon. Hindi ba't ang tatay mo ay nagsasaka sa gitna ng kawalan? Ano? Akala mo isang tawag lang ay makakansela ang engagement ni Zeke? Akala mo ba talaga? Ikaw ang totoong Miss Sterling? Nabaliw ka na ba sa mga fairy tale na iyon, ha? Nagpapanggap kang isang mayamang tagapagmana kahit hindi ka naman karapat-dapat. Jean, tigilan mo na ang pagpapanggap. Talon ka sa lawang ngayon at kunin ang necklace na yan. Kung hindi, hindi mo ito mababayaran. Makakatanggap ka ng tawag at malalaman mo kung nagsisinungaling ako o hindi. Mamaya, sana kaya mong ipagpatuloy ito at maging ganun pa rin. Kumpiyansa. Jean, kahit ang mga pangarap ay may limitasyon, wala akong oras para makipaglaro. Kumusta, tatay? Anong balita? Tanga ka. Kinansela ng mga Sterling ang engagement. Ano? Imposible. Bakit bigla nilang kinansela ang engagement? Tapos na. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Tapos na ang pamilya natin. Bumalik ka dito ngayon at tingnan mo ang sarili mo. Kung hindi mo sila mapatawad, itakwil ka na. Tay? Tay, makinig ka sa akin. Hindi ito totoo. Paano naman talaga kinansela ng mga Sterling? Totoo kaya si Jean? Siya talaga ang tagapagmana ng mga Sterling? Imposible. Tiningnan ko ang records ng universidad. Siya ay isang estudyanteng nangangailangan. Dahil sa kapangyarihan ng pamilya ko, dapat totoo iyon. Oh, tama ka yata, Zeke. Malamang pagkakataon lang ito. Isang pagkakataon, kay kung gayon siguro hindi kontento ang mga Sterling sa pamilya mo. Dahilan lang ito. Sino ba ang akala ni Jean sa sarili niya? Nagpapanggap na totoong Miss Sterling? Maniwala ka man o hindi. Tapos na ako sa mga pambatang larong ito. Ikaw, Hoy, huwag mo nang palalain. Ang mahalaga ngayon ay ang mailigtas ang engagement. Tungkol kay Gina, basta nag-aaral siya rito, walang takas sa atin. Maaari nating harapin siya pagkatapos ng issue ng mga Sterling. Kahiya-hiya. Talaga namang naglakas loob ang batang Fallon na iyan tratuhin ang anak ko na parang laruan. Muntik ko nang ibigay ang aking mahal na anak at ang buong kumpanya. Sa basurang iyan. Sige, tay. Dahil dito, sa wakas nakita natin ang kanilang totoong kulay. Sa lahat ng oras, si Zeke at ang kanyang mga kaibigan ay gumagamit ng larong loterya ng pag-ibig para manlinlang at paglaruan ang mga babae mula sa ordinaryong pamilya. Ang mga babaeng ito ay maaaring magkaroon ng magandang kinabukasan, pero dahil sa kanila, maaaring masira ang buhay nila magpakailanman. Ang Ethan ay itinatag sa pondo ng Sterling Corp.
Hindi tayo pwedeng manood lang at walang gawin. Kung sobrang kalmado ka, siguradong may plano ka. Anong gagawin mo? Plano ko na mag-host ng scholarship event sa Eton Uni. Sa ngalan ng Sterling Corp, iimbita ko lahat ng board members at ang mga estudyanteng tumatanggap ng tulong. Gusto kong makita ng lahat kung ano ang halaga ng paglalaro sa buhay ng iba. Sige, gawin mo ang lahat. Nandito lang ako palagi. Para sa'yo. Salamat, Papa. Ah, tama. May auction bukas ng gabi. Ito ay para makalikom ng pondo para sa scholarship program ng Aton. Alam kong ikaw na ang hahawak ng mga usapin sa universidad, kaya dapat interesado ka dito. May importante akong pulong bukas. Hindi ako makakadalo. Ikaw na lang ang pumunta para sa akin. Tumpak ba ang impormasyon mo? Talaga bang darating si Miss Sterling? Zeke, huwag kang mag-alala. Pinaghirapan ko ito para may magkumpirma. Tiyak na naroon si Miss Sterling sa auction. Kung maghihintay tayo dito, makikilala natin siya. Oo, Zeke. Hanggat makakausap mo siya at makuha ang kanyang kapatawaran, baka malutas na ang krisis ng pamilya mo. Lahat, maging alerto. Huwag mo siyang saktan ng damdamin. Tingnan mo, Zeke. Mukhang nandito na siya. Mawalang galang po. Ikaw ba si Miss Sterling? Ako, si Zeke Fallon. John, bakit ikaw? Bakit ka nandito? Hindi ba obvious? Nandito ako para sa auction. Ikaw? Sa isang auction? Jean, nagbibiro ka ba? Eksakto. Isang broke na scholarship kid. Pumapasok ng palihim sa lugar na ganito? Sa totoo lang, duda ako, kaya mo pang bumili ng kahit isang piraso ng carpet dito. Sa tingin ko, hindi pa siya sawa sa pagiging baliw at pagpapanggap bilang tunay na Ms. Sterling. Matapos siyang iwan ni Zeke, hindi niya ito matanggap. Tapos narinig niya na narito kami sa auction na ito, kaya sumipot siya nang walang hiya para subukang mapalapit sa kanya ulit. John, tigilan mo na. Hinding-hindi ako magmamahal sa isang broke na estudyante tulad mo. Pakinggan mo ang payo ko at umalis ka na habang may oras ka pa. Hindi ito lugar na dapat mong puntahan. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Kayo ang nagpapahiya sa inyong mga sarili. Ayoko nang makipagtalo sa mga tanga. Ikaw! Tumigil ka dyan! Bitawan mo ako. Mawalang galang po, ano ba ang problema? Ginoo, sakto ang oras mo. Ang taong ito ay walang imbitasyon at sa tingin namin, gusto niyang pumasok ng palihim. Miss, ang subastang ito ay para lamang sa mga may imbitasyon. Kailangan magpakita ng imbitasyon para makapasok. Meron naman ako. Ay nako, nakalimutan kong dalhin. Mabilis alam ko na. Sige, magpatuloy ka sa pagsisinungaling. Ginoo, nakikita mo na ba? Ang mga tulad niya ay hindi dapat dito. Magsasabi siya ng kahit ano para lang makapasok. Iminumungkahi ko na palayasin na siya ngayon bago pa siya makagulo o makaabala sa ating mga panauhing pandangal. Miss, kung walang imbitasyon, natatakot ako na hindi kayo makakapasok. Mangyaring umalis na. Nakalimutan ko ang imbitasyon ko. Oo. Pero mayroon akong Sterling Violet card. Pwede ba akong pumasok gamit ito? Sterling Violet card? Hindi ko pa iyon narinig. Jeannie, seryoso ka ba? Gumawa ka naman ng kapanipaniwala. Sterling Violet card? Nakuha mo ba iyan sa ukay-ukay? Oo, nakakita na ako ng lahat ng uri ng card, pero hindi ko pa narinig ang card na iyan. Nakakatawa. Ginoo, narinig mo ba? Nagdadahilan siya. Sino ba ang nakakaalam kung saan niya nakuha ang peking card na iyan? Palayasin na siya ngayon. Ito ang Sterling Violet Card and Hing Sterling Corp. Ano? Sterling Violet card? Ano yan? Zek, teka.
Narinig ko na ang card na iyan. Tanging mga core members ng Sterlings ang nakakakuha ng card na iyan. Mas mataas ang ranggo ng card na iyan sa ating lahat. Imposible. Paano niya nakuha yan? Bekeng-beke yan. Pasensya na po. Hindi ko kayo nakilala. Patawarin niyo po ako sa pagkakamali ko. Tuloy po kayo. Magsisimula na ang subasta. Handa na ang pribadong upuan ninyo. Teka po, papapasukin niyo lang siya? Paano kung peke ang card? Mr. Fallon, mag-ingat ka sa mga salita mo. Kilala ko ang card na iyan higit sa kahit sino. Ang Sterling Violet card na ito ay natatangi. Ito ay pagmamay-ari lamang ni Miss Sterling. Ang security pattern nito ay hindi kayang gayahin. Ang mga entitled na batang ito ay walang alam. Magsisimula na ang subasta. Kung hindi kayo sasali, umalis na po kayo. Huwag niyong guluhin ang ibang mga bisita. Zeke, kalimutan mo na. Pagkatapos ng subasta, may paraan tayo para harapin siya. Pumasok na tayo. Jean, tingnan natin kung gaano katagal. Mukhayang ituloy ang pag-arte. Tara na. Naglakas loob silang mang-insulto kay Miss Sterling. Ang mga idiotang ito ay naghahanap ng gulo. Miss Sterling, inihanda ito lalo para sa iyo. Kung may kailangan ka pa, ipaalam mo lang sa amin. Zeke, tingnan mo yan. Kahit ang tatay ko hindi nakakakuha ng ganyang trato. Scholar lang siya. Kaya bakit? Nagpapakitang tao lang siya. Pumayad na siguro siya kanina. Sumasabay lang siya. Tingnan natin. Kung ang scholar na yan kayang suportahan ng totoong pera, kapag nagsimula na ang bidding. Makikita natin. Ang charity scholarship auction ngayon ay opisyal nang nagsisimula. Ang unang item ay isang modernong landscape painting. Simulang bid ay 5,000. May bid ba? $5,000. 5,000, isang beses. 5,000, 3 beses. Sold. Iniisip ko kung kailan siya susuko. Mukhang ang mura lang kaya niyang bilhin. Gumastos ng 5,000 para lang magmukhang mayaman? Iyan ay malamang kalahating taon ng sahod niya sa part-time. Uy, nabalitaan ko si Miss Sterling ay may gusto ng ruby necklace na yan. Kung bilhin ko at ibigay sa kanya, tiyak na mapapasaya ko siya. Maaaring malutas ang krisis ng pamilya namin. Ang simula ng bid ng necklace na ito ay 200,000. Arshuan na yuan. Tulad ng inaasahan, walang mga has na lumaban sa Zeke. Siyempre, walang tao rito ang maglalakas loob na sumalungat sa mga Fallon. $12,000, isang beses. $300,000. Jean, baliw ka ba? May pera ka ba talaga? Tigilan mo na ang random bids? Bakit hindi? Huwag mong sabihin na wala kang $300,000. Hindi ba ikaw ang sobrang kumpiyansa kanina? Dahil ang layunin mo ay humanga kay MS Sterling. Tutulungan kita. Ipapabaon kita sa utang. Bago ang scholarship event. Nagbid siya ng 300,000, 1,300. May mas mataas pa ba? 50万美元. Jean, binalaan na kita. Tumigil ka na. Hindi mo ito kayang bayaran. Hindi maganda ang wakas para sa iyo kapag oras na ng bayaran. $1 million. Zeke, lagpas na tayo sa budget. Ang kwintas ay hindi katumbas ng halagang ito. Ang dolar, 5 milyon. $3 million. Zeke, tigil mo na. Ginagawa niya ito ng kusa. Paano magkakaroon ng 3 milyon ang isang scholar na tulad niya? Gusto ka lang niyang pigilan na manalo para hindi mo mapahanga si Miss Sterling. 3 million. Nagbid siya ng 3 million. 3 million, isang beses.
3 milyon, 2 beses. Teka, hinihingi ko ang pag-check ng pondo. Pinaghihinalaan ko hindi talaga siya makakabayad. Pinapataas lang niya ang presyo. Hinihiling ko sa auction house na i-verify agad ang kanyang mga ari-arian. Kung hindi, kinu-question ko ang bisa ng auction na ito. Ginoong Fallon, pasensya na. Ayon sa patakaran ng auction, lahat ng bisita ay naka-verify na bago pumasok. Lahat sila ay kinumpirmang karapat-dapat na sumali sa bidding. Sa panahon ng bidding, walang sino man ang maaaring humingi ng pag-verify ng ari-arian. Bukod doon, si Ma'am Sterling ang may hawak ng eksklusibong Sterling Violet Card. Sa card na ito, lahat ng kanyang gastusin dito ay garantisado ng walang kondisyon ng Sterling Corp. Tinatakpan mo siya. Paano mo malalaman kung totoo ang card niya? Eksakto. Pinaghihinalaan ko na peke ang card niya. Hinihiling ko ang isang pag-verify. Kung peke ito, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Sige, i-verify mo. Bakit hindi? Pero may isa akong kondisyon. Kung mapatunayang totoo ang card ko, gusto ko, bilhin mo ang kwintas na ito. Sa 10 beses ng presyo. Gusto ko na bilhin mo itong necklace. Sa 10 beses ang presyo. 10 beses? Iyon ay 30 milyon. Jean, naloko ka ba? Jane, tama na ang arte. Sige, sumasang-ayon ako. Kung totoo ang card, kukunin ko ang talo at bibilhin ito ng 30 million. Pero kung peke ito, gusto ko na palayasin ka rito tulad ng basura kang isa. Gusto ko makita ng lahat kung ano ang mangyayari kapag sumalungat ka sa mga Fallon. Ginoo, i-verify na ang card ngayon. Gawin ito sa harap ng lahat. Lahat, ito ang aming eksklusibong aparato para i-verify ang Sterling Violet Card. Kung tunay ang card, magpapakita ang screen ng berdeng signal ng pag-aproba. Kung peke ito, mag-aalarma ang aparato. Narinig mo? Pwede ka pa umatras ngayon. Kung peke ang card na iyan, hindi ba masama para sa iyo kapag pinalayas ka rito? Kapag pinalayas ka dito? Talaga, tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Ikaw. Zek, sayang ang hininga mo? Handa na ako. Kapag bumagsak ang card niya sa verification, kukunan ko ng video ang kaawa-awa niyang mukha kapag pinalayas siya. Hindi na niya makakalimutan yan sa aton uni. Ikaw ang may gusto nito. I-verify mo. Tingnan natin kung paano ka makakalabas dito. Pinagbigyan ng pag-access. Ang card na ipinakita ay ang eksklusibong Sterling Violet Card. Matagumpay ang pag-verify. Na-access na. Ang ipinakitang card ay ang eksklusibong Sterling Violet Card. Matagumpay ang verifikasyon. Paano ito nangyari? Sira siguro ang makinang iyan? Hindi ako makapaniwala. Gusto kong subukan muli. May mali siguro. Na-access na. Ang ipinakitang card ay ang eksklusibong Sterling Violet Card. Matagumpay ang verifikasyon. Na-access na. Na-access na. Na-access na. Paano ito nangyari? Bakit mayroon ka ng tunay na card? Tapos ka na bang mag-verify niyan? Tuparin mo ang pangako mo. Magbayad ng $30 milyon. At sa iyo na ang kwintas. Tumigil ka diyan. Ginoong Fallon, mangyaring manatili ka riyan, nasaksihan namin ang iyong kasunduan sa babaeng iyon. Ngayon, mangyaring ayusin ang bayad para sa kwintas bago ka umalis. 30 milyon ito. Magbabayad ka ba sa pamamagitan ng card? Zeke, ano ang gagawin natin? Wala tayong 30 milyon. Magbabayad ako sa pamamagitan ng card.
Pasensya na, Ginoong Fallon. Hindi sapat ang iyong balanse, kulang ka ng $5 milyon. Pasensya na, Ginoong Fallon. Hindi sapat ang iyong balanse, kulang ka ng $5 milyon. Tama, Lindsay. Paano ang sa iyo? Pahiram mo muna ako ng 5 million. Kapag nakuha ko si Miss Sterling, doble ang ibabalik ko sa iyo. Zeke, wala akong ganun karaming pera. At ako, Tama na. Paano ang mga bag na binili ko sa iyo? Limited edition lahat yan, di ba? Kapag pinagsama, mahigit 5 million ang halaga. Emergency ito. Ibigay mo na. $30 milyong yan, Zeke? Para lang sa isang tangang kuwintas? Sobrang daya naman. Kami. Manahimik ka. Jan, puta ka. Papaano mo ako ginawang tanga? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. At nawala lahat ng pera ko dahil sa'yo. Hintayin mo lang. Hindi pa ito tapos. Makakahanap ako ng pagkakataon at pababayaran ko siya ng 1,000 beses. Pipilitin ko siyang lumuhod at magmakaawa sa akin. Pabayaran siya ng 1,000 beses. Ipapaluhod ko siya at magmamakaawa sa akin. Miss Sterling, naayos na ang usapin sa auction. Matapos ang komisyon ng auction house, ang 30 milyon ni Zeke ay nailipat na ng buo sa scholarship fund ng Aton Uni. Ang $30 milyon ay wala lang, kumpara sa utang niya. Hindi man lang iyon, makabawi sa ginawa niya at ng mga kasamahan niya, sa mga estudyanteng iyon. Alvin, tulungan mo akong ilaan ang perang ito, bilang isang hiwalay na pondo. At gamitin ito partikular na, para suportahan ang mga kababaihan, na napinsala ng loterya ng pag-ibig. Bigyan sila ng pinakamahusay na pagpapayo, at akademikong suporta. Oo, Miss Sterling, ako mismo ang mga ngasiwa. Titiyakin kong bawat sentimo ay magagamit ng tama. Miss Sterling, si Zeke Fallon ay humihiling na makipagkita sa iyo. Sabi niya may dala siyang regalo at gusto niyang ibigay ito ng personal sa iyo. Hindi, palayasin mo siya. Alvin, itapon mo rin ang regalo niya, nakasasama sa paningin. Naiintindihan. Ako na ang bahala. Teka. Alvin, tulungan mo akong sabihin ito sa kanya. Ang pamilya Sterling, hindi tatanggapin ang kanyang regalo. Ngunit, inaanyayahan ko siya sa Aton Uni bukas upang dumalo sa Sterling Scholarship Event. Naiintindihan, Miss Sterling. Zeke, I enjoy mo yan habang tumatagal. Gustong-gusto kong makita ang ekspresyon ng mukha mo kapag nakita mo ang aking kapangyarihan sa scholarship event. Kapag nakita mo ang aking autoridad sa event ng scholarship. Mr. Page, paano ang nangyari? Makikita ba ako ni Miss Sterling? Bumili ako nitong kwintas na ruby sa auction para kay Miss Sterling. Mr. Fallon, pinahahalagahan namin ang iyong gesture. Gayunpaman, may sensitibong balat si Miss Sterling. Mga hiyas, bigs, ng ganitong antas ay maaaring magdulot ng allergy. Pakibalik ang regalo. Mr. Page, pwede mo bang pag-isipan muli? Talagang pinag-isipan ko ito. Gayunpaman, sinabi niyang sabihin ko sa iyo ito. Personal kanyang inaanyayahan sa event ng scholarship bukas sa Aton University. Sinabi niya gusto kanyang makilala. Talaga? Ang galing! Pakisabi sa kanya, darating ako sa tamang oras. Hindi ako mahuhuli. See ya, Miss Sterling? Abangan mo kung paano kita mapapanalo sa event bukas. Kapag nakuha na kita, ang kasal ng aming mga pamilya ay maaari pa ring mangyari.
Ito ang mga pondong inilaan ng Sterling Scholarship. Pumila para kunin ito. Mag-move on. Siguraduhing tumutugma ang kanilang mukha sa ID card. Pero, bakit biglang mag-host si Miss Sterling ng scholarship event sa ganitong kalakihan pa? Narinig ko lahat ng nasa listahan ay may dagdag na pondo. Medyo generous siya. Pustahan tayo. Para kay Zeke iyan. Kinansela niya ang kanilang engagement. Pero ngayon, bigla niyang iniimbitahan si Zeke sa kanyang scholarship event. Masasabi mo, nagpapahirap siya? Sinusubukan lang niya makuha ang atensyon ni Zeke. Mga babae, mahilig maglaro ng mga ganitong laro kahit si Miss Sterling ay hindi naiiba sa iba sa kanila. Sinusubukan akong mapapansin sa ganitong paraan? At least, creative, ito. Mr. Fallon, nandito ka. Ito ang scholarship payout. Hindi. Teka, ito ang natira. Gaya ng dati, inireserba namin lahat para sa iyo. Kapag napangasawa mo na ang tagapagmana ng Sterlings, mangyaring tulungan akong mag-recommend kay Mr. Sterling. Magaling. Huwag kang mag-alala. Gagantimpalaan ka. Salamat, Mr. Fallon. Salamat sa iyong suporta. Mr. Reed, ang roommate kong si Jean ay nasa listahan. Bakit hindi pa niya natatanggap ang kanyang card? Sa huling check ko, karapat-dapat siya. Jean, bagsak ang kabuuang ebalwasyon niya. Ang mga scholarship namin ay hindi ibinibigay. Batay lamang sa kita ng pamilya. Pinahahalagahan namin ang karakter at potensyal sa hinaharap. Ang kanyang pwesto ay napunta na sa isang mas angkop na estudyante. Pero nasa listahan siya. Malinaw. At nakita lang kita. Nora, hindi mo ito lugar para magsalita. Hindi sumipot si Jean sa campus ng ilang araw, di ba? Malamang nagtatago sa isang lugar, umiiyak ng sobra. Matapos siyang iwan ni Zeke sa publiko, nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na magpanggap bilang Miss Sterling. Sa totoo lang, kahihiyan siya sa Aton Uni. Ngayon, siya ay katatawanan sa buong campus. Pumunta pa rin siya humihingi ng pera? Dapat, desperado na siya. Ikaw. Nora, huwag kang makialam dito. Kung hindi ka makakakuha ng pondo o mga oportunidad sa proyekto mula sa pamilya Sterling. Dumating na si MS Sterling. Ang kanyang motorcade ay nasa auditorium. Pasukan. Tara na, batiin natin siya. Tingnan mo yan. Talagang nakakabighani si Miss Sterling. Ang kanyang figura pa lang ay katapat na ng aming campus bell. Jean, scholarship student lang siya. Paano siya makikipag-agaw sa kanya? Nakita mo ba ang sasakyan na iyon? Narinig ko na kakaiba ito. Ipinakustomize ito ni Mr. Sterling para sa pagdadalaga ng kanyang anak na babae. Marunong talagang gumawa ng entrance si Miss Sterling. Zeke, hindi mo ako kakalimutan. Pagkatapos mong makasama siya, di ba? Bakit ang silweta niya ay pamilyar na pamilyar? Jan? Mr. Page, darating ba si Daddy mamaya? Oo, Miss Sterling. May biglaang pulong si Mr. Sterling. Sasama siya mamaya. Iparada ko ang sasakyan at babalikan kita. Sige. Jen, bakit? Bakit ka nandoon sa sasakyan na iyon? Hindi pa nga kita pinuntahan. At nandito ka na. Desperado kang makuha ang atensyon ko. Tigil. Hindi ka aalis hanggat hindi ka nagpapaliwanag. Anong nangyayari dito? Bakit? Bumababa lang ako ng sasakyan ko. Kailangan ko bang i-report yan sa'yo, Mr. Fallon? Yung kotse mo? Sinasabi mo bang iyo ang kotseng unique?
Sterling? Apelyido niya ay Sterling din. Maaari bang siya talaga si Miss Sterling? Kumusta? Mr. Fallon, may update lang kami. Ang Sterling Corporation ay may madali ang pulong ng lupon at si Mr. Sterling ang nagho-host. Darating siya rito mamaya. Karaniwan, kasama niya si Miss Sterling. Kaya hindi siya maaaring ang totoong isa. Alam ko na. Jean, ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba ang pag-arkila ng luxury car at paglalagay ng peking plaka ay gagawin kang tagapagmanang Sterling? Para malaman mo lang? Illegal ang pamemeke ng plaka. Maniwala ka man o hindi, maaari kitang ipakulong anumang oras. Nagdedeliryo ka. Gumising ka. At tumigil sa pagpapahiya sa inyo. Sandali lang, hindi pa tayo tapos. Hawakan siya! Ano ginagawa mo? Sige, siya ay laging nakakainis sa paningin. Bakit hindi mo hayaan akong turuan siya ng leksyon sa pagkakataong ito? Sige, hayaan kitang magdesisyon kung paano siya haharapin. Jean, matagal ko nang hinihintay ito. Hindi ka na mataas ngayon, di ba? Ikaw. Sinusubukan mo siyang sampalin? Ang kapal ng mukha mo. Mr. Page, bakit ka nandito? Hindi ba ikaw? Ang personal na butler ng mga Sterling? Bakit ka nandito nagtatanggol? Kay John? Tungkulin ko na protektahan si Miss Sterling. Hawakan mo siya at pagsisisihan mo ito. Hayaan mo na lang. May mahalaga tayong gagawin ngayon. Huwag mong sayangin ang iyong hininga. Sa mga basurang ito. Naiintindihan ko, Miss Sterling. Umalis ka. Paano nakilala ni Jean ang mga Sterling? Maaaring siya nga ba? Jean, andyan ka na sa wakas. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Hindi kita makontak at sobrang nag-aalala ko. Akala ko ang drama sa forum at yang si Zeke na gago ay nagtulak sa'yo sa gilid. Huwag mong pansinin ang mga chismis sa forum. Ang pagpapadala sa mga ito ang eksaktong gusto nila, hindi ito worth it. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako upset. Nasa baba lang sila sa akin. Mabuti naman. Tama. Ang tagapagmana ng Sterling ay darating sa universidad natin ngayon. Nagbigay pa siya ng scholarship sa mga estudyanteng nangangailangan tulad natin. Pero nakakalungkot na ang isang mabait na tulad niya ay kailangang pakasalan ang gago na si Zeke. Sayang. Huwag kang mag-alala. Kanselado na ang kasalan. Hindi siya magpapakasal kay Zeke. Paano mo nalaman? Dahil ako ang tagapagmana ng Sterling. Gian Sterling. Natamaan ka ba sa ulo? Jan, ikaw ay... Sandali, huwag mong sabihin sa akin na tama ang mga sinasabi sa forum. Nasaktan ka ba ng todo kaya sa tingin mo ikaw ang tagapagmana ng Sterling? Nora, hindi ako nagsisinungaling. Siya ang personal na butler ng pamilya Sterling. Si Mr. Page. Kumusta? Ginang Sutton. Madalas kang banggitin ni Miss Sterling. Wow, umupa ka pa ng butler. Jeannie, seryoso ka talaga dito. Saan ka nakahanap ng ganyang husay na artista? Nora, talaga namang. Jean, ginagampanan mo pa rin ang pagiging tagapagmana ng Sterling. Hindi ka pa ba tapos? Kaya pala naglakas loob ka na hamunin kami kanina. Akala mo, may nahanap kang matandang mayaman na sumusuporta sa iyo. Lindsay, ano ba ang sinasabi mo? Ano ba ang sinasabi ko? Hindi mo ba nakuha ang Sterling Violet card na iyon dahil sa kanya? Ayaw ko nang malaman kung ano ang ginawa mo sa matandang lalaki na iyon. Para maging sabik siya, natulungan kang gawin ang palabas na ito. Humahanga ako, sa totoo lang. Para sa pagmamayabang, matutulog ka pa sa isang taong ganoon katanda? Hindi ka ba nandidiri sa kanya? Lindsay, tigilan mo na ang paninirang puri sa kanya. Hindi ganoon si Jean. Paninirang puri? Para sa pagmamayabang, magsisinungaling pa siya na siya ang tagapagmana ng Sterling. Kaya para sa pera, o sa halip, para makahanap ng susuporta sa kanya, ang pag-aalay ng sarili sa isang matandang lalaki ay hindi nakakagulat. At ikaw din, magkakapareho kayo ng ugali. Pustahan ako na nilandi mo maraming lalaki rin? Ikaw. Walang galang.
Paano mo nagawang siraan si Miss Sterling? Naghahanap ka ng gulo. Sino ka ba sa tingin mo? Mababang utusan ka lang. Paano mo nagawang sumigaw sa amin? Dapat mong malaman ang iyong lugar. Kapag napangasawa ko na si Miss Sterling, ang unang gagawin ko ay sisantihin ka. Ikaw, Ganoon ba, Zeke? Masisiguro ko sa iyo. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilyang Sterling. Jane, hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap mo? Alam ko hindi mo matanggap na ako ang nakipaghiwalay sa'yo, pero hindi mo kailangang lumayo ng ganyan para lang makuha ang atensyon ko. Nakakatawa. Tama. Sino ka ba? Sa tingin mo ba talaga may karapatan kang magpawalang bisa ng kasal nila? Makinig ka. Wala kang ideya kung gaano kagusto si Miss Sterling kay Zeke. Inihanda niya ang buong scholarship event na ito dahil lang si Zeke ang presidente ng student council. Kaya naman kayong mga mahihirap na estudyante, dapat magpasalamat kay Zeke. Talaga. Bakit hindi ko alam na ang charity work na ginagawa ng mga Sterling ay talagang dahil kay Zeke? Paano mo malalaman kung paano sila gumagana? Bakit ko naman malalaman? Lahat ng mamahaling Reg Along ipinadala mo sa mga Sterling ay ibinalik lahat sa'yo. Hindi pa nabubuksan, ni hindi ka man lang nakilala, si MS Sterling. Paano mo iyon nalaman? Ibinalik ang mga regalo? Totoo ba iyan? Ibig bang sabihin na si Miss Sterling ay hindi talaga interesado kay Zeke? Ang kasunduan sa kasal ba? Malapit nang masira? Imposible. Ilang tao lang sa aming mga pamilya ang nakakaalam nito. Paano mo nalaman? Kailangan pa ba nating magtanong? Itong matandang lalaki ay tiyak na sinabi kay Gina ang lahat. At baka kinansela ni Miss Sterling ang kasunduan dahil sinasabotahe ni Jean. Sa likod ng mga eksena. Nuggets ko. Kaya pala ang mga Sterling ay kinansela ang ating kasunduan. Kaya ikaw pala ang may gawa nito. Masama ito, Zeke. Si Miss Sterling ay gagawa ng kanyang opisyal na pagpapakita ngayon. Hindi natin pwedeng hayaang si Jean. At ang kanyang kasintahan ay manatili dito. Paano kung magsimula siyang magkalat ng kasinungalingan kay Miss Sterling at masira ang alyansa ng inyong mga pamilya? Tama ka. Hindi natin sila pwedeng hayaan na makipagkita sa mga Sterling. Anong balak mo? Ikulong sila. Ilagay sila sa bodega. Hanggang sa matapos ng lubusan ang scholarship event, huwag silang palabasin. Lakas loob mo. Ano ito? Isang drama sa TV? Pumalakpak ka? At biglang lilitaw ang mga bodyguard? Pinapatay mo ako. Ibinibigay ko sa iyo ito, Jean. Talagang nilakasan mo. At umarkila ka ng ganito karaming tao para lang magpakita. Sa tingin mo, tinatakot ako nito? Hawakan sila. Nauunawaan. Jean, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung sino kami? Pakawalan mo ako. Tiniis na kita ng sapat na panahon. Piliin ang iyong salita. Jean, bitawan mo ako ngayon din. Ikaw na gaga. Ikaw din. Ikaw ay lubos na nakakadiri sa akin. Jean, paano mo nagawa akong sampalin? Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Fallon. Paano mo ako ginaganyan? Tapos ka na? Sumusumpa ako. Tapos ka na? Wala sa inyo ang makakatakas. Tumatakas sila. Jean, ang mga Fallon ay makapangyarihan. Wala sa mga babaeng sumali sa kanilang love lottery ay nagtapos ng maayos. Ang isa sa kanila ay hinubaran pa at itinapon sa field. Muntik na siyang mabaliw. Hindi ka nila pakakawalan sa pag-insulto mo sa kanya ng ganito. Ngayon natatakot ka? Huli na ang lahat. Jeannie, makinig ka. Kung matalino ka, pakawalan mo na ako. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, ipapaitapon kita susunod. Sumumpa ka. Ganoon ba? Sayang naman. Dahil malapit nang mabaygo ang hiling mo. Ang mga huhuberin at itatapon ay kayo. Ano?
Kayo pala. Ano? Tumigil kayo dyan. Habaran ang mga gagaw na ito at itapon. Naiintindihan. Anong tapang mo? Hindi mo ito magagawa. Sino ka ba? Wala pang trato sa amin ng ganito. Panahon na para maranasan mo ang hirap na idinulot mo sa ibang estudyante. Bilisin nyo at hilahin sila palabas. Naiintindihan. Bitawan mo ako. Jen? Baliw ka. Anong tapang mo? Hindi ito pababayaan ng tatay ko. Ang pamilya Fallon ay hindi rin. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tigil. Sino ba kayo? Bakit kayo nag-iingay sa event namin? Bitawan sila. Lahat kayo, bitawan, bitawan. Mr. Fallon. Miss Burke, okay lang kayo? Huli na kayo. Kung mas late pa, at nahila na sana ako palabas. Kung nagtagal pa, baka nahila na ako palabas. Pasensya na, Mr. Fallon. Nang makuha ko ang tawag mo, dali akong pumunta. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mabastos sa ating event. Kaya ikaw ang taong namamahala na itinalaga ng mga Sterling. Magaling. Kung gayon, alam mo kung sino ako. Ang tapang mo para kalabanin si Mr. Fallon. Maniwala ka sa akin. Kaya kong gawing impyerno ang buhay mo. Jan, siya yan. Hindi lang siya nagnakaw sa scholarship funds, pero tinakpan pa niya ang grupo ni Zeke. Ang pondong ibinigay ng ating pamilya ay nilustay lang ng ganyan. Sobra na. Mas mabuting humingi ka ng tawad kay Mr. Fallon. Ngayon na. Kung hindi, Kung hindi ano. Sterling Corp ay nagtiwala sa iyo sa gawaing ito, pero nagnakaw ka at nangapi ng mga estudyante. Kung malaman ni MS, Sterling ang iyong ginawa. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo? wag. Wag mo akong takutin. Ang magiging manugang ni Mr. Sterling ay nandito mismo. Sino ka para turuan ako? Sino ba ang tingin mo sa iyong sarili? Jean, bilang taong namamahala ng event, may autoridad akong protektahan ang ating reputasyon. Ang iyong asal ay nakakahiya. Ikaw ay istorbo. Hindi ka umaabot sa pamantayan ng Sterling Scholarship. Sa pamamagitan nito, opisyal kong inaanunsyo na si Jan ay permanenteng pinagbawalan na mag-apply sa scholarship na ito at lahat ng kaugnay na proyekto. Opisyal kong inaanunsyo na si Jan ay permanenteng pinagbawalan na mag-apply sa scholarship na ito at lahat ng kaugnay na proyekto. Isang estudyanteng tulad mo ay hindi karapat-dapat sa suporta ng Sterling Corp. Paano mo nagawa yun? Hindi ka man lang nag-imbestiga. Si Jean ay self-defense lang. Si Zeke ang nagsimula nito. Paano ko magagawa? Dahil ako ang nagpapatakbo ng event na ito. Ang desisyon ko ay pinal. Hindi lang aalisin ang kanyang kwalifikasyon, iuulat ko ito sa universidad. Tingnan natin kung may kumpanya na kukuha sa iyo. Narinig mo yon? Ikaw ay tapos na. Ang ma-blacklist ng Sterling Corp ay kamatayan para sa iyo. Wow, Mr. Reed. Ang galing ng authority mo. Akala ko, Sterling Corp ay iyo para utusan. Ikaw, makikita mo rin kung may authority ako. Kumusta? Review Committee? Ako ito. Ako si Drake. Permanenteng i-blacklist. Ang estudyanteng si Jean. Mula sa listahan natin ngayon din dahil may malubhang misconduct siya at nagdulot ng malubhang pinsala sa reputasyon ng event natin. Mr. Reed, ayon sa sistema, hindi ka autorisado na gawin ito. Ano? Wala kang autorisasyon para gawin ito. Ano? Hindi iyan makatuwiran. Ako ang namumuno sa proyekto. Bakit wala akong autoridad para paalisin ang isang estudyanteng scholar? Mr. Reed, ipinapakita ng sistema na si Gian ay protektado sa pinakamataas na antas ng autorisasyon. Ang anumang pagbabago sa kanyang status ay dapat aprobahan ng board. Hindi ka autorisado. Pinakamataas na antas ng autorisasyon. Inaprubahan ng board? Paano nangyari iyon? Mayroon ka talagang mga koneksyon na ganito kalakas. Mga koneksyon? Pakiusap, malinaw, ang matandang ito ang nasa likod nito. Mr. Page, inabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa iyong manliligaw.
At naimpluwensyahan mo pa ang board ng Sterling Corp. Kahanga-hanga. Ikaw ay, naninirang puri ka sa akin, wala ni isa sa mga iyon ang totoo. Alam mo nang higit sa sino man kung nanirang puri ba ako sa iyo. Kaya ipaliwanag mo ito. Paano si Jeannie, isang estudyanteng kapos, magkaroon ng ganoong mataas na proteksyon? Ano siya? Ang tagapagmana ng mga Sterling na hindi pa lumalabas sa publiko. Nakakatawa. Ano siya? Ang tagapagmana ng mga Sterling na hindi pa lumalabas sa publiko. Nakakatawa. Mr. Page, ang tapang mo naman. Ginamit mo ang impluensya ng mga Sterling para makialam sa usapin ng Aton Uni. Para kay Jeannie, iuulat ko ito kay Mr. Sterling para malaman niya ang mga maruming gawain na ginawa mo sa kanyang likuran. Tatawagan mo ang tatay ko. Para ilantad. Ako. Jan, nalilibang ka na yata. Sinabi mo lang ba na si Mr. Sterling ang tatay mo? Mabuti. Sasabihin ko sa kanya. Tungkol din dito. Mahal na mahal ni Mr. Sterling ang kanyang anak kung malaman niya na nagpapanggap ka bilang siya. Tapos ka na. Talaga. Gustong-gusto kong malaman. Kung paano niya tatanggapin kung malaman niya. Kung paano mo ako sinisiraan. Mr. Sterling. Hey, Sterling. Magandang hapon. Paumanhin sa abala. Pero kailangan kong ipaalam ito sa inyo agad. May mga taong sobra na at sinisira ang imahe ng mga Sterling. Zeke, anong problema? Sige, sabihin mo. Sterling, hindi kayo maniniwala dito. May isang tao sa universidad natin na walang hiya na nagpapanggap na anak ninyo, ang tagapagmana ng mga Sterling. Kahit papaano, niloko niya si G. Page para sumama sa kanya, gamit ang pangalan ng mga Sterling para magmalaki at mangapi ng mga tao. Kung lumabas ito, maaaring makasira sa imahe ni Miss Sterling. Hindi ko talaga ito matatanggap. Talaga? Sino ang maglalakas loob na magpanggap bilang anak ko? Kailangan kong malaman. Sino man ang sumira sa pangalan ng anak ko? Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Gaya ng inaasahan, G. Sterling, mas mahalaga sa kanya ang anak niya kaysa sa lahat. Jean, narinig mo siya ng malinaw at mariin. Humanda ka sa mga kahihinatnan sa pagpapanggap bilang si Miss Sterling. G. Sterling, siya iyon. Siya ang nagpapanggap na anak ninyo. Mahal, bakit ikaw? Mahal? Mahal, bakit ikaw? Mahal? Zeke, bakit tinawag siya ni Mr. Sterling na mahal? Mali ba ang narinig ko? Mr. Sterling, Namatay ang phone ko. Baka nasa problema si Jean. Hindi tama ang tunog. Pumunta sa Aton Uni ngayon. Mr. Sterling. bakit nagbaba si Mr. Sterling? Siya, galit na galit. Sigurado akong nakita niya si Jeannie at pupunta siya para harapin siya mismo. Tama si Lindsay. Siguradong pupunta siya mismo. Ipaliwanag ko lahat sa kanya pagdating niya. Mr. Reed, ito ang pagkakataon mo para patunayan ang iyong katapatan kay Mr. Sterling. Bantayan mo lahat habang ako'y babati kay Mr. Sterling, lalo na si Jean at Mr. Page. Tiyaking hindi sila tatakas. Kung mahahawakan mo ito ng maayos, makukuha mo ang nararapat sa iyo. Mr. Fallon, makatitiyak ka. Bahala na sa akin. Hindi ko sila lalagpasan sa paningin ko. Maaari kang bumati kay Mr. Sterling. Okay. Tara. Siya. Bantayan si Jean at ang matandang iyon. Hanggang sa dumating sina Mr. Sterling at Mr. Fallon. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na ngayon. Drake, ang iyong pagsuporta ay nagpapakain sa mga taong ito. Ang iyong mga ginawa
ay sumire sa orihinal na layunin ng scholarship event ng Sterling Corp. Ang mga taong tulad mo ay walang lugar sa Eton University. Horace. Si Drake Reed, na namumuno sa scholarship event, ay nagsagawa ng paboritismo at pang-aabuso ng kapangyarihan na sumisira sa reputasyon ng Sterling Corp. Bilang tagapagmana ng pamilyang Sterling, hinihiling ko ang kanyang agarang pagtanggal at na hindi na siya kailanman tatanggapin ng Sterling Corp o ng mga subsidiary nito. Mahigit 1 dekada na ako sa Sterling Corp. Sa tingin mo, kaya mo akong tanggalin sa isang tawag lang? Sa tingin mo ba talaga ikaw ang tagapagmana ng mga Sterling? Mr. Ingram? Drake, tanggal ka na. Ano? Drake, tanggal ka na. Ha? Hindi. Mr. Ingram, ano bang mali ko? Sabihin mo lang sa akin. At magbabago ako. Magbago ng ano? Dapat alam mo kung sino ang ginagalit mo. Ito ay hiniling ng tagapagmana ng Sterling. Permanenteng bawal ka na sa Sterling Corp at lahat ng mga subsidiary nito. Mag-isa ka na ngayon. Bilang tagapagmana ng Sterling, hinihiling ko ang agarang pagtanggal niya at hindi na siya kailanman ma-hire ng Sterling Corp o ng mga subsidiary nito. Ikaw? Talaga ang tagapagmana ng Sterling. Miss Sterling? Nagkamali ako. Talaga akong nagkamali. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Noong hinahayaan mo sila, binigyan mo ba ng pagkakataon ang sinuman? Sarili mo ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan nito. Dalhin mo siya. Agad-agad, MS Sterling. Miss Sterling. Miss Sterling, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Miss Sterling. Jean, ikaw talaga ang tagapagmana ng mga Sterling? Parang hindi totoo. Magkaklase tayo sa loob ng maraming taon. Nora, totoo iyon. Ipapaliwanag ko sa iyo sa ibang araw. Nagawa mo bang makipag-ugnayan sa lahat ng mga babaeng nasaktan ng loterya ng pag-ibig? Oh, nakuha ko na silang lahat. Lahat sila ay handang tumestigo laban sa grupo ni Zek. Sige. Ngayon ay mayroon na tayong parehong saksi at ebidensya. Kailangan nating gawin silang magbayad para sa lahat ng ginawa nila. Mr. Sterling, tama ang oras mo. Ako ang student rep para sa scholarship event. Maligayang pagdating. Laktawan na natin ang maliliit na usapan. Sinabi mong nahuli mo ang taong nagpapanggap na anak ko. Nasaan siya? Oh, Mr. Sterling. Ang mga tauhan ko ay siguradong nasa auditorium siya. Dadalhin kita doon. Dito tayo. Nasaan si Drake? Nasaan siya? Mr. Sterling, umalis ang taong nagbabantay sa kanya. Tulad ng alam mo, malapit nang magsimula ang scholarship event. Ikaw ang pangunahing panauhin. Siguro maaari mo munang puntahan ang event, pangako ko, na pagkatapos ng event, dadalahin ko siya sa iyo para parusahan. Drake, walang kwentang tanga. Hindi ba siya dapat magbantay kay Jean? Saan siya pumunta? Pinigo niya tayo ulit. Buisit? Hindi siya sumasagot. Dude, nakita mo ba si Mr. Reed? Mr. Reed? Well, siya. Sinibak siya ng Sterling Corp. Ano? Nasibak siya? Ano? Nasibak siya? Kailan nangyari? Kay kakaliwa lang. Hindi pa matagal, sabi. Ang tagapagmana ng Sterlings ang may gusto.
Ang tagapagmana ng Sterlings ang may gusto? Totoo kaya? Hindi, imposible. Nag-iisip lang ako ng sobra. Nagkataon lang. Mga iginagalang na leader, guro, at mga estudyante, mangyaring umupo na. Ang event ng scholarship ay magsisimula na. Nang formal. Una, nagpapahayag kami ng taos-pusong pasasalamat sa Sterling Corp para sa malakas na suporta. Ang event na ito ay personal na sinimulan at inayos ni Miss Sterling na may layuning suportahan ang mga natatanging estudyante mula sa mga pamilyang may kakulangan upang magtiyaga at mag-excel sa akademya na nagbibigay kapangyarihan sa kanila na ituloy ang kanilang mga pangarap. Binibigyang lakas sila na ituloy ang kanilang mga pangarap. Matapos ang masusing pagsusuri, nalulugod kaming parangalan ang isang mag-aaral na may mataas na marka sa akademya, karakter at dedikasyon sa student council bilang natatanging tatanggap ng karangalan at pondo ng iskolastik na ito ang napiling mag-aaral. I si Zeke Fallon. Ngayon ay inaanyayahan natin ang tagapagtatag ng kaganapang ito. Upang ibigay ang parangal kay G. Fallon, mangyaring bigyan ng palakpakan si Miss Jean Sterling. Jean? 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 Paano ka narito? Perpekto. Dumiretso ka sa akin. Ginoong Sterling. Siya iyon. Ginoong Sterling. Tahimik, lahat. Naabisuhan kami na pansamantalang aalis si Ginoong Sterling para sa isang agarang bagay. Si Miss Sterling ang magpapatuloy ng seremonya. Sa ngalan ng Sterling Corp. Ano? Ano ba? Nakatakas na naman si Jean. Ito ang parangal para sa natatanging mag-aaral. Si Miss Sterling ang magbigay nito kay Mr. Fallon. Teka, bakit siya ang kumakatawan sa Sterling Corp? Hindi siya karapat-dapat magbigay nito sa akin. Ano? Ayaw mo. Sa sarili mo na lang. Ikaw. Mr. Fallon, desisyon ito ni Mr. Sterling. Si Mr. Page ang nasa likod nito. Tangkilikin mo habang nandyan pa. Kapag bumalik si Mr. Sterling, hindi magtatagal ang iyong kayabangan. Jean, huling babala ko sa iyo. Gawin mo ang iyong trabaho at ibigay ang parangal. Kapag bumalik si Mr. Sterling, baka magandang sasabihin ko para sa iyo, alang-alang sa nakaraang buwan, at papaluwagin ka niya. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Iyan ang mas gusto ko. Eto. Eto. Itong tropeyo ay hindi pag-aari mo. Paano mo nagawang sirain ang tropeyo ko? Nababaliw ka ba? Ngayon ay opisyal kong binabawi lahat ng mga parangal at karangalan na ibinigay ng universidad kay Zeke. Higit pa rito. Sa pamamagitan nito, inaabisuhan ko ang universidad na sina Zeke at ang kanyang mga kasamahan ay matagal nang nagpapatakbo ng isang masamang laro na tinatawag na loterya ng pag-ibig sa campus. Sadyang minamanipula, sinasaktan, at dinadaya ang mga babaeng may ordinaryong pinagmulan na nagdudulot sa kanila ng matinding psikolohikal na trauma. Siya at ang kanyang grupo ay walang iba kundi mga ganap na SC asterisk M bags na nagtatago sa likod ng isang magandang anyo. Jean, ano ang pinagsasabi mo? Sa tingin mo pwedeng akong akusahan ng ganyan lang? Sino ka ba sa tingin mo? Narito ang ebidensya. Ito ay... Pangingisda iyan. Kung mas mahal ang pain, mas matamis ang huli. Tama? Kapag nagsawa na siya,
Ipapatanggal ko sa kanya ang damit at ibabalik niya sa akin. Zeke, ito ang ebidensya na naglalaro ka ng loterya ng pag-ibig. Para dayin at saktan ng iba. Diyos ko, kaya pala ganyan si Zeke. Hindi ako makapaniwalang hinangaan ko siya at inakalang perpekto siya. Nakakadiri. Hindi ko inakalang ganyan sila kasama. Naaaliw sa pananakit ng iba. Zeke, sa lahat ng oras na ito, ikaw at ang mga kasabwat mo, pinaglaruan ninyo ang damdamin at dignidad ng tao. Panahon na para harapin ang mga kahihinatnan. Jean, hindi mo naman seryosong iniisip na ito lang ang kailangan. Para ibagsak ako, di ba? Jean, hindi mo ba talaga iniisip na ganito lang kasimple? Para ibagsak ako? Anong ibig mong sabihin? Huwag kayong maniwala. Peke lahat yan. Photoshopped images. Si Jane lang ang gumawa nito. Dahil naging mapait ang kanyang pag-ibig, kaya siya nagpanggap ng mga ebidensyang ito para siraan ako at maghiganti. Jean, hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito ka kasama. Oo nga, tama ang sinabi ni Zeke. Jeannie, ginawa mo lahat to dahil lang iniwan ka? Nakakadiri. Sa tingin mo ba talaga? Masisira nito si Zeke at mapaghihiwalay tayo? Wala kang tsansa. Sa pag-iisip, muntik nang mawala sa sarili si Jean. Pagkatapos ng hiwalayan, mahal na mahal niya si Zeke. Makatwiran lang na gawin niya ang ganun. Sa lahat, huwag kayong maniwala sa kanila. Si Jean ay nagsasabi ng totoo. Magkasing kulay kayo ni Jeannie. Teka lang, kapag tapos na ito, babayaran mo. Teka lang, kapag tapos na ito, siguradong babayaran mo ito. Jean, kita mo? Walang naniniwala sa'yo. Walang hiya. Kailangan kong purihin ka. Ang galing mo talagang magbaluktot ng katotohanan. Jean, humingi ka ng tawad sa akin dito, sa harap ng lahat, at aminin mo na siniraan mo ako. Baka, hayaan ko na lang ito. Pagkatapos ng lahat, maganda ka naman. At namiss ko nga ang buwang magkasama tayo. Nakakadiri. Mas pinili mo ang mahirap na paraan. Ikaw. Dahil ayaw mong umamin. Pakinggan natin ang sasabihin ng mga tunay na biktima. Ikaw, Zeke. Sila ang mga babaeng napili sa Lab Loteria. Kayo pala? Noong iniwan ka, hindi ka man lang nangahas umiyak. Ngayon, may lakas ka ng loob na humarap. Binabalaan kita. Kung sino man sa inyo ang magsabi ng maling salita ngayon, ikaw o ang iyong pamilya ay hindi mananatili sa lungsod na ito. Isipin muna bago kumilos. Gawin mo ang tama at hindi kita pahihirapan. Ano kayang magagawa ng isang mahirap na estudyante tulad niya para sa iyo? Kaya ka ba niyang protektahan? Tama na. Zeke, sumuko kami dati. Sa pagkakataong ito, hindi ka makakatakas. Lindsay, nakipagsabuatan ka sa kanila sa Lab Loteria. Ikaw ang nanguna sa pananakit sa amin. Ikaw din? At ikaw, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Wala niyan ay totoo. Sinisiraan mo kami. Oo, tama iyan. Gawa-gawa lang lahat iyan. Alam na alam mo kung ito ba ay paninira o kasinungalingan. Bawat detalye na binanggit nila, ang oras, lugar, chat logs, at orihinal at backup na ebidensya, ay narito lahat. Ang ebidensya ay matibay. Diyos ko, totoo pala. Mga walang hiya, lumabas kayo. Kung mapatunayan ang mga paratang na ito ay isang malubhang pagkakasala.
Tumahimik ka. Lahat kayo. Kung totoo man, ano naman? Sa tingin mo ba'y maaapektuhan ako nito? O ang pamilya ko? Tandaan mo ito. Babayaran mo. Ang pagtawid mo sa pamilya ko. Sinumang susunod sa akin ngayon, kalimutan na ang magkaroon ng kinabukasan sa lungsod na ito. Zeke, sa tingin mo ba kontrolado pa ng pamilya mo ang lahat? Sa halip na manakot ng mga tao dito, dapat kang mag-alala para sa sarili mo. At sa pamilya mo, dahil simula nang sumali tayo sa scholarship event na ito, lahat ng nangyayari rito ay na-live broadcast sa buong internet. Ano? Live? Paano nagkakaroon ng ganitong kasuklam-suklam na laro? Mga scumbag, tapos na ang mga Fallon. Pinapanood na ng lahat online. Wala nang takas dito. Ang mga taong tulad mo ay dumi. Umalis ka na. Tinatawag tayo ng lahat online, tapos na. Tinatawag nila ako. Sino ka ba? Ano bang mali ang ginawa ko? Laro lang yan. Mga talunan lang sila. Dapat silang magpasalamat na pinili natin sila. Sino ka para manghusga? Mga bobita lang sila. Akala nila sapat na ito para sirain ang pamilya ko? Managinip ka pa? Ang ingay ay hindi magtatagal. Kapag humupa na, mananatili pa rin akong tagapagmana ng pamilya ko at kayong lahat. Zeke, masama ito! Bumagsak ang stock ng Fallon Corp. Sa sandaling magbukas ang merkado. Ano? Imposible yan. Isang munting laro lang. Bakit ganito kalaki ang epekto? Ang stock ng kumpanya natin. Umagsak din. Akin din. Naku, tumatawag si tatay. Bobo kang hayop ka. Ano ang ginawa mo? Ang stock ng kumpanya natin. Bumagsak. Bumalik ka ngayon din. O babaliin ko ang mga binti mo. Ikaw na pasaway. Tingnan mo ang ginawa mo. Tay, Tigilan mo na akong tawaging ganyan. Zeke, tingnan mo ang ginawa mo. Isang walang kwentang tanga na katulad mo ay sumira sa matagal ng pamana ng ating pamilya. Nagpas siya ang board na i-freeze agad ang lahat ng ari-arian sa iyong pangalan at alisin ka sa pamilya. Hindi ka na anak ko. Mag-isa ka na ngayon. Zeke, kasalanan mo lahat. Kung hindi ka nagpumilit na maglaro ng loterya ng pag-ibig, hindi tayo napunta sa ganito. Tapos na ang kumpanya natin. Tapos na rin ako. Kasalanan mo lahat. Nasali mo rin ang pamilya ko. Maghanap ka ng paraan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. tama na. Sinisisi mo na ako ngayon? Lahat kayo nagsaya sa loterya ng pag-ibig, hindi ba? Sa bawat may iniwan, kayo ang pinakamalakas tumawa. Hindi. May pag-asa pa. Engaged ako kay Miss Sterlings. Kung kinikilala pa nila ang engagement, hindi ako iiwan ng pamilya ko. Tiyak na mapapatawad ako ni tatay. Oo, hindi pa huli ang lahat. Kaya ko pa itong ayusin. Oo, hindi pa huli ang lahat. Zeke, tama ka. Tama ka. Naka-engage ka pa kay Miss Sterling. Tawagan mo siya ngayon. Ito ay kayang hawakan ng mga Sterling. Zeke, tawagan mo siya ngayon. Sila lang ang makakapagligtas sa atin ngayon. Mabilis, bilis. Makiusap ka kay MS Sterling. Ang phone ko. Basta't sagutin niya ang tawag at pumayag na pakasalan ako, ito ay maaaring malutas. Kumusta? Imposible. Paano naging ikaw? Imposible. Paano naging ikaw? Imposible. Hindi pwede ito. Bakit nasa iyo? Ang telepono ni Miss Sterling? Oo, siguradong si Mr. Page iyan. Siguradong ibinigay niya iyon sa kanya. Ninakaw niya ang telepono ni Miss Sterling.
para sa walang hiyang babaeng ito. Magkakasabwat sila. Tama. Jeannie, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang nakawin ang telepono ni Miss Sterling? Hintay ka lang. Kapag bumalik si Mr. Sterling, ilalantad kita ng personal. Makikita natin kung sino talaga ang may problema. Ano bang problema ng mga taong ito? Ang katotohanan ay nasa harapan nila, pero tumatanggi pa rin sila. Zeke, Lindsay, gumising kayo. Ang totoo, si Jean ang tunay na Miss Sterling. Bakit hindi pa rin ninyo maintindihan? Katawa-tawa ang katangahan ninyo. Ikaw, narito si Mr. Sterling. Narinig ninyo ba iyon? Bumalik na si Mr. Sterling. Tingnan natin kung mananatili kang mayabang mamaya. Mr. Sterling, tamang-tama ka dumating. Nahuli namin ang nagpapanggap na anak mo. Si Jean Sterling iyan, at si Mr. Page rin. Mga kasabwat sila. Pakiusap, harapin mo na sila ngayon. Tama po, Mr. Sterling. Kumpirmado namin iyan. Hindi lang nagpanggap si Jean na anak mo. Ninakaw din niya ang telepono ng anak mo. Muntik na tayong maloko niya. Oo, Mr. Sterling. Nakita nating lahat iyon. Oo, ginawa namin ang parte namin. Huwag silang hayaang makatakas dito. Itala ang bawat pamilyang kinabibilangan nila. Gagawin ko po. Taga-Fallon ka? Oo, ganoon nga. Ikaw ay Ang mga Burke. kabilang ka sa mga Marrow. Kabilang ka sa mga Weaver. Magaling. Naaalala tayo ni Mr. Sterling. Magiging maayos na tayo ngayon. Baka maikonekta ko pa ang pamilya natin sa mga Sterling. Isang biyayang nakatago. Tiyak na ipagmamalaki ako ni tatay. Itala ito. Ipahayag na, mula sa sandaling ito, ang Sterling Corp at ang mga subsidiary nito ay titigil sa lahat ng negosyo sa mga pamilyang ito at itimlista sila ng walang tiyak na panahon. Sipo, Mr. Sterling. Ano? Bakit? Mr. Sterling, ano bang nagawa naming mali? Tinulungan ka naming mahuli ang nagpapanggap na anak mo. Wala kaming intensyong manakit sa iyo. Mr. Sterling, tinutulungan ka namin. Tama. Mr. Sterling, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Palagi ka naming iginagalang? Hindi pagkakaunawaan? Sabi mo, tinulungan mo raw akong mahuli ang nagpapanggap na anak ko. Well, makinig kayo. Siya, Jean Sterling, ang nag-iisa kong anak na babae at ang tanging tagapagmana ng Sterling Corp. Siya ang tagapagmanang pinag-uusapan ninyo. Ano? Paano nangyari iyon? Kaya hindi pala ito nagkataon? Buong oras tayong naglalaro ng kapalaran. Siya talaga ay ang tagapagmana ng mga Sterling. John, hindi, Miss Sterling. Mali ako. Napagtanto ko na ang pagkakamali ko. Mali ang naging paghusga ko sa iyo. Minababa kita. Pakiusap, magkasama tayo ng isang buwan. Patawarin mo ako. Pakiusap, magmakaawa ka sa tatay mo. Pakiusap, iligtas ang aking pamilya. Maawa ka sa akin. Hindi ako maaaring itapon nila. Miss Sterling. Miss Sterling, pasensya na. Hindi ako nag-iisip ng maayos. Nakakaawa ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi na namin ito uulitin. Oo, hindi na mauulit. Pakiusap. Patawarin mo kami. Patawarin. Ngayon ka lang humihingi ng tawad. Paano naman ang ginawa ninyong pinsala sa mga babaeng iyon? Akala mo ba mawawala lahat sa isang paghingi ng tawad? Hindi kailanman. Siya iyon. Si Zeke ang gumawa niyan. Siya ang nag-uutos. Ang loterya ng pag-ibig ay ideya rin niya. Kami! Lahat kami ay pinilit niya. Oo. Pinilit kami ni Zeke. Wala kaming choice. Sino ang nagsasaya ng husto noong mga oras na iyon? At ngayon sinisisi mo ako? Kasali ka rin dyan, sumabay ka rin. Lahat kayo. Pakiayos lang, lahat. Sa ngalan ng Sterling Corp. Inaanunsyo ko ang paglulunsad ng isang Nakulang Scholarship Event upang suportahan ang mga biktima ng lab loterya. Saklaw ang pangangalagang psikolohikal, suportang akademiko, at iba pa.
Alam ko na ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring hindi ganap na gumaling. Ngunit umaasa akong ito ay simula ng bago. Sana ay humarap tayo ng may tapang at karunungan. At lumikha ng mas maliwanag na kinabukasan sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Jean, ang galing mo! Jean, huwag kang umalis. Mali ako. Naging bulag at hangal ako. Ngunit minahal kita noon pa man. Mali ako. Bulag at hangal ako. Pero mahal na mahal kita palagi. Mahal na mahal kita. Mula pa sa simula. Seryoso ako sa bawat salita. Pinili kita ng may dahilan noong araw na iyon sa Lab Loteria. Nahulog ako sa iyo noong araw. Na lumipat ka. Lahat ng ginawa ko ay dahil hindi ko mailabas ang aking pagmamalaki. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko itatago ang aking pagmamahal. Pagmamahal. Ibig mong sabihin ay ipahiya ako sa publiko o durugin ang aking dignidad. Ang iyong ideya ng pagmamahal ay ilagay ang iyong sarili sa ibabaw ng iba at asahan na susunod sila. Mali ka. Ang ganyang uri ng pag-ibig ay lubos na kaiyahiya. Mali ka. Ang ganyang pag-ibig ay lubos na kaiyahiya. Wag, hindi iyon, hindi ganyan. Jean, mahal kita. Mahal na mahal talaga kita. Maniwala ka sa akin, pakiusap. Jean, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Tumahimik ka, Zeke. Hindi mo ako minahal. Mahal mo ang katayuan na dadalhin ko bilang tagapagmana ng Sterlings, at ang kapangyarihang ilalagay nito sa iyong mga kamay. Tay, tumawag ka na ng pulis. Hindi dapat pabayaan ang kanilang mga ginawa. Gawin mo ang sinasabi ni Gian. Kumusta? Ito ang Aton Uni. Tapos na. Tapos na ang lahat. Zeke Fallon, Lindsay Burke. Pinaghihinalaan kayo ng pandaraya, paglabag sa pribasya, at paninirang puri. Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto. Bitawan mo ako. Hindi mo ako maaaring arestuhin. Ako ang anak ng mga Fallon. Mamaya na, Zeke, Lindsay, at ang iba pang manlalaro ng Lab Loteria ay nahatulan ng pagkabilanggo. Lahat ng pinahahalagahan nila dati ay wala na nag-iwan ng wasak na kinabukasan. Nabangkarote rin ang kanilang mga pamilya. Matapos umatras ang Sterling Corp. At tumalikod ang publiko sa kanila. Ang kaguluhang idinulot ko ay sa wakas ay pinalayas ang nakabaong corrupt elite ng Eton University. Miss Sterling, lahat ng nakatanggap ng scholarship ay umuunlad. Ang mga biktima ng Lab Loteria ay sa wakas ay nakabawi na. Sa tulong ng Sterling Corp, ang iba ay nagpatuloy ng pag-aaral, at ang iba ay nakakuha ng bagong trabaho. Lahat ay may panibagong simula na ngayon. Sila lahat ay malalakas at matatapang na kabataang babae. Nilabanan nila ang kanilang paraan palabas ng nakaraan. At nakuha ang isang bagong simula. Karapat-dapat sila sa bawat bahagi nito. Ang pagkabangkarote ng kanyang pamilya ay nag-iwan sa kanya na nalulunod sa utang, at ang kanyang mga magulang ay may sakit. Walang kumpanya na naglakas loob na kunin siya pagkatapos ng bilangguan. Kaya kailangan niyang mabuhay sa mga trabahong mababa ang sahod. Tingnan mo, hindi ito malinis. Bulag ka ba o ano? Pasensya na po. Gagawin ko ulit. Bilisin mo. Akala mo ba binabayaran kita para magpahinga? Ito ay sapat na para masisante ka? Pasensya na po. Kawawa naman. Kawawa. Siguro. Ngunit sila ang may kasalanan nito. Ang mga dating naglaro sa dignidad ng iba. Ngayon ay natutunan kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng sarili. Sa halip na mag-alala sa kanilang pagbagsak, nakatuon ako sa aking sariling hinaharap.